Kaninang wala ka rito, maayos kami nag-uusap-usap. Sana hindi ka na lang lumapit sa amin, di ba? Lahat na lang gusto mong ibida sa sarili mo. Baka mamaya kapag may nadapa dyan, sabihin mo, ako nga dati nadapa naman ako tapos ganito, ganyan, tapos ako kasi yung tao na ganito. Kung ikaw hindi ka nananawat kami sawang-sawa na sa'yo. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko na makapagsalita talaga Sa totoo lang ang pangit mo ka, Banding. Gusto mo ikaw palagi ang bida. Pwede ba kahit minsan Minsan lang Kapag may nagkwento naman ang buhay o experience niya, baka naman pwedeng hayaan mo siya maging bida. Hindi yung ano ka pa, magiging atribida ka na kaysa ikaw ganito at mas lamang kaysa sa kwento niya. Hanggang sa ikaw na magkukwento. Papakinggan ka naman sana kung may kwento ka Pero wag mo namang agawan ng spotlight yung iba. Baka lang naman, di ba? Nung sumakay tayo sa kalesa, bidang-bida mo na naman na ilang beses ka na nakasakay? Na para bang ikaw lang talaga nag-iisang tao na nakasakay na sa kalesa? Meron pang isa, yung sa empanada. Pala desisyon ka rin sa amin na kesyo yung kasi ang binibili mo. Awa na lang! Bawal na pala ngayon mag-share ng experience Hindi ba pwede na masaya lang ako? Na naranasan ko naman na talaga yon? Para naman may mapagkwentuhan? Kung kilala mo talaga ako, alam mong ako yung klase ng tao na gusto palagi lang masaya ang usapan. Kaya nga ako nagkukwento para naman umingay-ingay tayo. Hindi ko naman alam na minamasama mo pala yun. May mga tao talaga na gustong palaging sila ang maging bida. Kahit na anong gawin nila, dapat sila ang mas nakikita ng mga tao. Ganoon si Jeline dahil gusto niyang siya lang ang bida sa lahat. At yun din ang magiging dahilan kung bakit kailangan niyang pagbayaran ang sumpa na maipapataw sa kanya. Makakalaya pa nga ba siya sa sumpa? O lalamunin na lang din siya ng kanyang ugali na kinaiinisan ng nakakarami? Pabili na lang kayo kay Franco ng Alfonso at Coke. Tapos sa kanto may nagbebenta ng barbecue. Yung dun sa may basta dun sa tabi ng Blue na gate. Makikita naman niya may usok. Pabili ka dun, lalo na isaw. Padamihan niya ng suka Ay, saka pala yelo. Basta sabihin mo magbibigay ako pagpunta niya rito. Naaalala ko na naman nung nag-aaral ako magmotor. Nabangga ko yung barbecuehan nila. Kaya ayun, nagbayad ako. 2K din yun Ako nga, binayaran ko nasa 7K. Ganyan din, nakamotor ako tapos nabangga ko yung barbecuehan. Kaso naipit yung nagbabantay kaya pina-ospital pa namin. Magpinsan nga tayo, no? Parehas tayong sakit ng ulo. Pero mas sakit ako ng ulo. Naalala ko pa, palagi may sumusugod sa bahay dahil kung ano-anong kalokohan ginagawa ko. Ikaw kasi, mabait ka Ako kasi yung klase ng tao na gusto ng adventure. Yung bang hindi takot magkamali. Iba ako sa mga normal na babae Kasi, di ba, kayo? Kahit ikaw na lang, takot kang gumawa ng mga bawal kasi alam mong pagagalitan ka ni na tito. Pero ako, talagang sulit na sulit ang kabataan ko Kahit bugbugin pa ako ni tatay. Tapos ako rin yung klase ng babae na hindi nahihilig sa mga makeup na yan. Yang ganyan sa pilik mata mo. Kasi sa halip na pang makeup o skincare ko, ibibili ko na lang ng pagkain kasi mahilig ako sa food trip. Mahilig din naman ako sa food trip, ate. Sa katumpilik mata ko, pandagdag ng confidence to. Naku, ako, hindi ko na kailangan yan. Kasi para sa akin, mas maganda pa rin ang babae kapag natural. Yung walang makeup, walang kaarte-arte sa katawan. Kaya hindi rin ako masyadong nakikipagkaibigan sa mga babae. Kasi alam mo naman, hindi ako katulad ng karamihan. Bibihira na lang yung tulad ko na mas gustong ilaan sa ibang bagay yung atensyon at pera. Kahit naman ako wala nga akong gaanong kaibigan na babae kasi yung mga kasama ko mga pinsan nating mga lalaki. O kaya mga tropa ko na lalaki, ganun. Pero may friends pa rin naman akong babae, hindi lang ganun karami. Hindi ba? Ako kasi mas lalo talaga, as in. Wala akong kaibigan na babae. Puro lalaki kasi ang mga babae mga plastic Hindi katulad ng mga lalaki, totoo silang kaibigan. Saka ikaw, nagpupunta kayo sa club ng mga kaibigan mo, di ba? Ako kasi hindi Mas gugustuhin ko pang nasa bahay lang. O kaya lalabas ng tropa, puntang 7-Eleven, tapos bili ng ice cream. Tamang kwentuhan lang tungkol sa buhay.
Yung may mga kabuluhan ha, kahit naman nung nasa ganyan akong edad sa'yo, talagang I'm one of the boys. Oh, ayan na pala si Franco. Dito ka na umupo. Parang lasing na kayo ah. Nasaan na yung iba? 5 lang talaga kayo? Konti lang binili kong isa, wala na kasi. Mabuti nga may naabutan pa ako. Mamaya ko nalang bigay ha. Gcash mo na lang sa akin kahit bukas na. Ano, nasaan ang shot ko? Oh, ito sa'yo. Ubusin mo yan ha. Ito lang pala eh, ang konti nito ah. Kahit 2 bote pa ng Alphonsong inumin ko, hindi ako mabilis malasing. Ganyan din ako eh. Hindi mabilis malasing. Pero depende sa alak. Kasi may alak na parang 1 baso palang plakda na ako. Hintayin na lang natin yung 2. Malapit na raw sila. Ano bang pinag-uusapan nyo? Tungkol ba yan sa mga manliligaw nyo? O ano, sinagot mo na ba si Mr. Engineer, Nicole? Hindi pa. 1 year na nga nanliligaw sa akin. Pero baka malapit ko nang sagutin. Paano? Pati ba naman si na mama nililigawan niya? Kaya ayun, talagang panalo na sa puso ng pamilya ko. Ay, oo. Ganyan din kasi sa akin si Marco. Naalala ko pa nga na nagpunta yun sa bahay. Nagdala siya ng pasalubong kay mama. Sakto yung nabili niya na paborito ng nanay. Tapos, binigyan niya ng parts ng sasakyan si tatay. Kasi di ba may auto supply siya? Ayun, tuwang-tuwa si tatay. May bago raw siya magagamit sa jeep niya. Tapos, may isa pa ako maniligaw noon. Halos 2 years niya ako niligawan. Kasi nga nakikita niya raw ako bilang isang babae na naiiba sa lahat. O di ba? Katulad nung sinabi ko kanina na madali lang akong makasundo. Kalug ako. Tapos kapag naman seryosong usapan, talagang maayos ako kausap. Tapos hindi pa ako maarte. Kaso lang, sayang, may lahi kasing Chinese eh. Gusto nung mother niya, Chinese din pakakasalan niya. Pero mahal na mahal ako noon. Marami pa akong ibang manliligaw nga na talagang todo effort sa akin eh. Pinaghihirapan talaga nila ako. Dahil alam nilang wala na silang mahahanap na ibang babae na katulad ko eh. Kasi, di ba, yung ibang mga babae sobrang OA kapag nagkakaroon sila. Yung mga masusungit kapag masakit ang puson. Ako, hindi ako ganun. Iba talaga ako. Tapos kapag nag-crave naman ako, hindi na ako yung mag-iinerte. Kaya hindi sila nahihirapan sa akin. Hindi ako komplikadong babae eh. Kailan ulit ang birthday mo, te? Tapos na last month, di ba? Kala ko ngayon kasi ikaw ang bida eh. Eme. Energy ko talaga yon. Kaya maraming naiinis sa akin eh kasi ang bilis ko makita. Nag-stand out kasi talaga ako. Yes, may main character energy ka, te. Sobrang nag-shine ka talaga lalo na ngayong gabi. Para kang araw na nagpasikat sa amin. Bongga! Baliw! Wait nga, naiihi ako. Natatawa lang ang mga kasama nila habang sinasabi yon ni Franco. Kilala naman nila si Jeline dahil kahit saan sila magpunta ay talagang bida ang dalaga. Kahit na sino pa ang magkukwento, palagi niyang nasisingitan ng pansarili niyang kwento at dapat palaging mas maganda ang kanya. Minsan pa nga, kahit na alam niyang kasinungalingan na lang ang sinasabi nito, hinahayaan na lang nila. Kapag napagsabihan kasi si Jeline, siya pa ang magagalit sa kanila. At kahit na maliit na bagay lang talaga ay lalaki ang gulo. Magkalapit ang bahay ni Jeline at Nicole, kaya silang dalawa ang madalas na magkasama. Si Franco naman, tuwing wala siyang pasok sa trabaho, doon lang siya nakakauwi sa kanila, na ilang bahay lang din naman ang pagitan mula sa dalawa niyang pinsan. Isang hapon, nasa bahay lang si Nicole. Siya lang mag-isa dahil nasa paaralan pa ang kapatid niya, habang ang mga magulang naman niya ay umalis. Ilang sandali pa, dumating si Franco na umiiyak. Sisi, break na kami ni baby boy ko. Ano ka ba naman? Kung makaiyak ka dyan, akala ko kung ano nangyari sa'yo. Ang sakit kaya sa heart, no? Ang cute niya kasi. Nakipag-break siya sa akin dahil busy raw siya. Hoy Franco, 19 pa lang naman kasi yun. Huwag kasi sa mga bata pa ha. Akala mo naman wala siyang ibang baby boy. Habang nag-uusap ang dalawa sa labas, napadaan naman ang kanilang pinsan. Ayun na naman si ating ako nga. Ano meron? Wala kang pasok, Franco?
Maaga akong umuwi, te. Broken kasi ako ngayon kaya dito na lang din ako dumiretso. Ako rin, maaga umuwi ngayon. Half day lang ako kasi kanina masakit ang ngipin ko. Tara na sa loob. Alangan naman dito pa tayo sa labas mag-usap-usap, di ba? Wala akong pasok bukas. Sabihin ko kay tita, dito na lang ako matutulog. Ang sakit talaga ng heart ko, mga insan. Love na love ko yun si baby boy Kahit na 2 weeks pa lang kaming magkakilala. Okay lang yan, kaya mo yan. Ako nga nakapag-move on sa crush ko noon na nakasama ko pa ng 5 years. Kaya mo yan. Dami naman diyang ibang lalaki, no? Ako kasi kapag ganyan, lalo na kapag hindi naman naging kami, naku, hindi ko iniiyakan ha. Kunwari, nasaktan ako, iisipin ko na lang na parte naman ng buhay natin na masaktan. Diba? Ganun, nasa mindset lang talaga yun. Naging kami naman sa panaginip ko. Panaginip ang pota. Sakayan ba yung bata na 19 years old? Yung third year nursing student? Oo, yung nakita natin nung nakaraan. Oh, yun. Iniiyakan mo yung fetus na yun? Ako nga, hindi nagkakagusto sa mas bata sa akin Lalo na kapag mga ganyang edad. Dahil alam ko mga mapaglaro sila. Naku, kung ako sa'yo, Franco, maghanap ka nung lalaki na may karir na. Hilig mo kasing maging sugar mommy sa mga kabataan Gusto mo lagi ka may charity event para sa kanila. Akala mo naman true love na yung ganun. Ako pa, ha? Nung ako nagkaroon ng crush kay Kurt, kilala niyo yon, di ba? Hindi ko pa alam edad niya. Nanligaw siya sa akin. Gusto ko siya, oo. Tapos gusto niya ako. Nung nalaman kong mas bata sa akin, naku, ayoko na agad. Ganun ka rin dapat, insan. Hindi yung nagpapadala ka sa emosyon mo. Te, baka naman pwedeng kwento ko muna to. Ako ang broken, no? Bakit naman bigla naging kwento mo na? Hindi Sample ko lang para alam mo kung paano magdesisyon sa buhay para hindi ka basta umiyak. Tama na yan. Huwag na kayo magtalong dalawa. Ano na lang, manood na lang tayo. May bago ngayon sa Netflix. Para naman matahimik na rin ang kaluluwa mo, Franco. Hayaan mo. May makikilala ka pa naman diyang iba na gagawin ka ulit sugar mommy. Sa tuwing magkukwento si Franco, siya namang singit ni Jeline. Halos isang salita pa lang ang nasasabi ng kanyang mga pinsan. May mga kwento na rin siya ng tungkol sa buhay niya, sa karanasan niya at sa kung ano-ano pa. Hanggang sa iniba na lang ni Nicole ang usapan. Ang sabi nga uuwi raw si tita. Ewan ko pero baka sa Ilocos tayo gagala. Parang isang bus ata ang rerentahan nila kasi marami tayo, di ba? Last year kasi 5 van na yun. Tapos may mga hindi pa nakasama dahil puno na. Yung iba commute. Kaya ngayon gusto na raw ni tita yung nasa iisang sasakyan lang tayo lahat. Oh, mas maganda yon para hindi rin tayo siksikan. Last time yung puwet ko halos kalahati na lang ang nakaupo. Ano pa ako, di ba? Mas malala naman yung sa akin. Nakakandong pa sa akin yung 2 bag. Ang bigat kaya nun. May mga sumama kasi na hindi inaasahan. Okay lang yun, masaya naman tayo nun Saka ngayon, basta ang aarkilahin ni tita. Para makapagdala na rin daw tayo ng sapat na gamit. Oh, pwede na magdala ng maleta nun 4 days tayo, mula April 19 hanggang 22. Uy, sarap! Pahinga niyan, long weekend. Gala-gala na lang. Ay go! Magdadala ako ng maleta para iba-iba ang outfit ko. Bibili ako ng bago kong damit. Sakto may parating akong parcel. Hala, oo nga. Baka ngayon dumating, wala pa naman ako sa bahay. Ako, bahala na. Kung anong damit meron ako dyan. Hindi pa rin naman ako nakakapunta ng Ilocos. Hindi Pero 3 days lang kami doon. Sumama kaming joiners. Maganda nga doon tapos pumunta rin kami ng vegan. Naalala mo yung binigay kong keychain kay tita? Yun, galing yun ng vegan. Saka kung saan-saan naman ako gumagala, di ba? Parang last month, bago birthday ko, nasa Baguio naman kami. Tapos, nung December, galing ako ng Tagaytay. Tapos, sa May naman, papunta kami ng Palawan. Dapat nga ngayong April yun Kaso ang sabi ko, hindi ako pwede dahil uuwi nga si tita at aalis tayong lahat. Ako rin, kagagaling ko nga lang nung nakaraan sa Ilocos. Kauuwi ko lang kahapon. La, buladas ka. Hindi ka naman umalis. Kita ko story mo, nagkape ka lang. Lang, last year pa ako nakapunta ng Ilocos. Kaya ngayon ang suggestion ko kay tita Nakakamiss kasi sa Ilocos.
Huy, nagsuggest ka pala kay tita? Ako rin eh. Tinawagan ko nga siya. Tapos sinabi ko sa kanya na doon na lang kami. Gusto niya kasi sa Baguio na naman. Tapos sabi ko, ilang taon na kami pabalik-balik doon. Ibang lugar naman. O ayun, pinakinggan niya naman ang sinabi ko. Ikaw kasi nagsuggest ka lang. Sa akin, pinaliwanag ko talaga sa kanya. Tapos, nag-send pa ako ng mga pictures na pinuntahan namin noon. Kaya natuwa siya. Tapos ako rin nagsabi na mag-bus na nga lang para lahat tayo makasakay. We, sa pagkakaalam ko si tita na mismo nakaisip nun eh. Kasi kasasabi niya lang sa GC na basang aarkilahin. Tapos sa kanya lang sinabi yung sa Ilocos. Oo nga, ako nga nagsabi nun sa kanya. Nauna ko na muna yung sinabi no, bago yung sa Ilocos. Sige, bahala kayo. Basta ako excited na. Mas lalo naman ako, nakaimpake na nga ako eh. Ay hindi, mas ako ang pinakalalo sa lahat. Pupunta na nga akong Ilocos mamaya eh. May trabaho ka pa. Pwede ako sa work from home, te. Para naman nakalimutan mo na, no? Ako rin naman, pwede. Pero hihintayin ko na lang si tita para sama-sama tayo. Eme lang, te. Ano naman gagawin ko sa Ilocos ng ganitong araw? Saka kapag kasama si tita, libre lang ang sasakyan, no? Akala ko magbibida-bida ka na naman dun eh. Pasiklab ka na naman eh. Ay we, ako ba nagpapasiklab? Te, ikaw main character ng pamilya ha? Ikaw ang bida. Huwag kang mag-alala, hindi ka naman namin naagawan ng spotlight. Sa'yo na ang Cubao, sa'yo pa ang Novaliches, pati na rin ang kabuuan ng Pilipinas. Alam nyo, ang gulo niyong dalawa. Siguro magluluto na lang ako ng hapunan, ano? Baka mamaya umuwi na yung mga kasama ko sa bahay. Wala pa silang maabutang pagkain. Ay sige, sakto dito naman ako matutulog. Luto ka na sinigang, ang sarap mo magluto nun eh. Gulay nga pinapaluto sa akin eh. Baka maggisa lang ako ng repolyo. Ako, mamaya na lang magluluto sa bahay. Saka may natira pa namang ulam. Diet kasi ako ngayon para maisuot ko yung mga damit na order ko. Pero minsan, hindi ko maiwasan kumain. Lalo na kapag ako yung nagluto. Kasi masarap talaga eh. Sabi nga ni tita kapag uwi niya, magluto raw ako para sa atin dahil gusto niya yung timpla ko. Naalala ko pa noon oh, nagpunta tayong Baguio. Ako pinagluto niya ng nilagang baka. O ayun, talagang todo siya lantak. Ay, naaalala ko yun. Ang sarap nun, tapos pipigaan mo pa ng sili. Naku! Dami ko nakain nun. Lalo naman ako, di ba? Ako pa ang sumimot ng kaldero dahil kung sa kanin. Ako nga pati kalderong inata ko na. Sa sobrang sarap nung nilaga, lumambot pati kaldero. Hoy, wala ka nun. Dahil late ka nakapunta. Andoon na kami ng April 18 tapos ikaw kinabukasan pa no. Wala ka naabutan na pagkain. Ah, wala ba? Sorry. Akala ko kasali ko. Sige na, uuwi na muna ako. Mag-empake na ako eh, para mailagay ko na yung mga gamit ko sa bagong bili kong maleta. Hindi na kumibo pa ang dalawa. Hinayaan na lamang nilang umalis ang kanilang pinsan. At nang wala na ito, doon na sila sabay na natawa. Na para bang iisa lang din ang iniisip nila. Baliw ka talaga. Natawa ko dun sa kaldero. Inaiinis na ako eh. Kanina pa siya bida-bida. Siya raw nagsabi na sa Ilocos. Eh di ba sabi ni tita na ikaw palang pinagsasabihan niya noon na sa Ilocos nga? Tapos ilang weeks pa bago siya nagsabi sa GC? Main character si auntie? Hayaan mo na. Ganyan naman na yan nung mga bata pa tayo. Kung anong meron sa iba, dapat mas maganda yung kanya. Hindi ko na kasi matiis eh. Tingnan mo kapag nasa Ilocos tayo tapos nagyabang siya doon, magyayabang din talaga ako. Uunahan ko siya sa ako ano eh. Favorite line niya kasi yun kapag may nagkukwento. Ano pa kayang ibibida niya sa susunod no? Nagdawanan na lamang ang magpinsan. Habang tumatagal, mas lalo naman ding lumalala ang ugali ni Jeline. Kahit na hindi niya kilala ang kausap niya, minsan ay talagang ibinibida niya ang kanyang sarili. Kahit may tao na naglalabas ng kanilang saloobin, kusa rin siyang magkukwento ng sa kanya. At hahayaan na sa kanya mapunta ang simpatsya ng mga tao at hindi doon sa kung sino ang tunay na may kailangan. Minsan pa, bago umalis ang pamilya nila para sa bakasyon, may nakituloy sa bahay ni Nicole na pinsan nila. Okay lang naman na doon na lang kayong dalawa sa iisang kwarto, no? Sa bahay na lang namin yung isa, gusto nyo?
Dito na ate, aalis na rin naman tayo bukas ng umaga eh. Eh hindi ba? Kasi sa bahay, pwedeng doon na lang sa isang kwarto ni Jonas. Sa sofa na lang matulog yon, saka hindi naman yun natutulog ng gabi. Panay lang yun games. Kasi kung ako lang, hindi rin ako sanay na may ibang katabi eh. Malay mo ganun din sila, di ba? Ako kasi, gusto ko talaga ng privacy. Kahit pa sabihin ng kapatid ko pang katabi ko eh. Uy, pero ako lang yun ha. Kasi may iba na gusto rin may kasama eh, na parang hindi nakakatulog kapag walang katabi. Pero kasi, kung akong tatanungin, mas maganda talaga sana kung isang tao kada isang kwarto. Kaya nga, kapag nasa bakasyon tayo, minsan di ba, hindi ako sanay kapag may kasama ako talaga. Kaya kapag sa ganyan, ang request ko, ikaw kasama ko. Para kahit paano, hindi rin nakakaano. Pero kayo, ano ba? Gusto niyo ba na magkasama? Nagsabi lang naman ako ng part ko. Sinabi ng dalawang dalagita na wala namang problema kung magkasama sila sa iisang kama ng kanyang kapatid dahil sa bahay naman nila ay magkatabi rin naman sila. O di sige, okay naman pala sa inyo. Ako kasi kapag ganyan, hindi talaga eh. Sa bagay, kasi sa inyo maliit lang bahay nyo eh, tapos ang dami nyo pa. Parang 3 o 4 ata kayong nasa iisang kwarto ano? Eh kami kasi 2 lang kami ni Jonas. Kaya nung mga bata pa lang kami, tig-isa talaga kami ng kwarto. Kapag kasi solo mo lang sa kwarto, pwedeng ikaw ang magdesisyon sa mga gusto mong gawin. O ano, kunwari, mag-design. Tapos kapag natutulog ka, walang magbubukas ng ilaw para lang may hanapin. Mga ganong bagay ba? Sa inyo kasi, ganon, di ba? Naalala ko pa noon, hindi ko alam sino yung bata na naapakan kasi sa sahig natutulog. Tama na yan. Mga bata lang yan no. Kung ano-ano pang sinasabi mo. Alam naman na nila yan noon pa. Imposible naman na hindi nila gustong magkaroon ng sarili nilang kwarto, di ba? Hayaan mo na lang sila. Hindi ba? Sinasabi ko lang yung opinion ko. Kasi sa akin lang naman talaga mas maganda kung solo yung kwarto. Kapag kaya na nilang magkaroon ng ganon, pwede na. Kapag may trabaho na sila, baka nga sariling bahay na lang ang kunin nila eh. Ang pinag-uusapan lang naman natin kanina kung ayos lang sa kanila sa iisang kwarto. Kasi ako, pwede naman ako lumipat sa kwarto ni Mikmik. Saka sila naman na ang nagsabi na ayos lang. O di ayos lang. Hindi naman nila kailangan marinig ang opinion mo ate. Minsan kasi, nilulugaran din yan. Ang sabi ko, para sa akin nga lang, di ba? Opinion ko lang. Oo na ate, huwag na tayo magtalo, aalis pa tayo bukas. Ang daming gustong sabihin ni Nicole pero hindi na niya inilabas dahil baka makasira lang yon sa magiging maganda nilang bakasyon. Kinabukasan, maagang nagpunta si Franco sa bahay ng kanyang pinsan habang si Nicole naman ay nag-aasikaso pa ng makakain nila. Bakla, sana hindi ka na lang nagluto, no? Mamaya aalis na tayo. 7 a.m. pa lang, mamaya raw 11 aalis. Excited yarn? Kung ako nga... Shoota ka, natawa ako dun. Kung ako nga di na kumain para makapunta rito kasi mamaya kakain naman tayong lahat. Hoy, marinig tayo. Kung ano-anong kalokohan mo. Buti pa ako, mabait. Hindi ako katulad ng ibang mga babae. Sobrang rare naman pala ang babaeng ito. Limited edition ng atake ha. Very Jeline. Nagtawanan na lang ang dalawa pero natigilan sila matapos magdatingan ang ilan nilang mga kamag-anak. Tama lang din na nakapagluto ang dalaga dahil nakikain ang mga ito. Mabilis lang ding umandar ang oras at handa na ang lahat umalis. Magkatabi sina Franco at Nicole habang nasa unahan naman ng kinauupuan nila si Jeline. Ilang oras ang biyahe natin bago makapunta ng Lawag? Nung kami nagpunta nasa 7 to 8 hours, depende sa traffic. Saka kung gaano tayo katagal kapag nag-stop over. Ay, ang tagal pala. Pwede pang matulog. Oo, ako nga matutulog sa biyahe. Dati, nung kami rin nagpunta sa Ilocos, tulog lang talaga ako sa biyahe para naman may lakas ako kapag gagala na kami. Kaso 11 PM na tayo makakarating noon. Baka pagbaba nating lahat diretso tulog dahil pagod din talaga sa biyahe, no? Dapat kagabi pa tayo umalis. Yan nga yung sinabi ko kay tita. Kako kung ako lang ang masusunod, kagabi pa sana tayo umalis. Kaso, hinintay pa yung iba nating mga kamag-anak na may work.
tapos panggabi. Kung akong sinunod ni tita, napasunurin na lang ang mga yon, sana ganitong oras nasa galaan na tayo, di ba? Kaso, bukas pa tayo niyan makakagala. Hindi pa naman ako sanay ng mahabang biyahe. Sana hindi ako masuka. Kapag nasuka ako, may bulsa ka naman, Franco, di ba? Huy, te, galing mo naman. Doon ka sa likod para solo mo ang lugar. Malawak ang sukahan. Pinapainom ka na kasi ng gamot eh. Ako, hindi ako mahiluhin. Kasi isang beses di pa ako sumuko sa biyahe. Palaging malalayo ang pinupuntahan ko, di ba? Tapos hindi ako umiinom ng gamot para lang sa mga hilo. Naku, ganito na kasi ako. Baka nasanay na lang din sa panay biyahe, no? Kahit naman ng mga bata pa tayo talagang okay ako sa mahabang biyahe. Kahit sa eroplano, hindi rin ako nahihilo. Ayan na naman si ako nga. Hindi naman din ako mahihiluhin. Ang ano ko lang, hindi ko alam kapag ganito kahabang biyahe. Minsan nakakaramdam ako na nasusuka ako kapag hindi ako kumain. Pero kumain naman ako ngayon, hindi lang ganong karami. Para lang may laman ba ang tiyan ko? Baka matagtag sa biyahe. Ako nga, hindi pa kumakain. Hindi rin ako madalas kumain sa biyahe. Pero wala namang problema, kasi okay lang ang tiyan ko. Basta ako, matutulog na lang ako. Basta ako mamaya na lang ako matutulog. Mahaba naman ang biyahe. Tapos kapag dating natin ng Ilocos, tutulog naman na tayong lahat. Ako kasi kapag nasa biyahe, gusto kong nakikita yung labas. Kaya dapat lagi ako nasa bintana. Ang ganda kasi kapag mahaba yung biyahe tapos mag-imagine ka na para kang bida sa isang drama. Hindi na kumibo ang dalawang nasa likuran dahil nagsalpak na lang sila ng headset. Mas mainam pang araw na makinig na lang muna ng musika kaysa sa mga pabida ng kanilang pinsan. Sa haba ng kanilang naging biyahe, nakarating na rin sila sa destinasyon. Bakas sa kanilang lahat ang pagod, ang mga batang kasama, bit-bit na lang dahil tulog na. Kanya-kanya na silang pili ng kwarto dahil isang buong bahay naman ang tutuluyan nila kung saan halos sobra ang mga silid para sa kanila. Nix, magkasama tayo sa kwarto ha. Okay lang, te. Gusto ko na rin magpahinga. Ang sakit ng puwit ko, yung likod ko, sa kaliig ko. Basta, gusto ko na matulog para bukas may lakas makagala. Napagod na ako agad niyan. Ako nga hindi natulog sa biyahe, no? Hindi pa rin nakakaramdam ng antok. Tapos hindi rin naman masakit ang katawan ko. Kayo kasi, hindi ninyo sinanay sarili ninyo sa mga biyahe. Ako kasi, may pinupuntahan pa nga kami na halos buong araw kaming nasa biyahe. Hindi na nakipagpaligsahan ng dalaga sa kanyang pinsan. Agad na rin siyang nagtungo sa kwarto na kanilang napili para magpahinga. Kahit na nakapikit na si Nicole, panay pa rin ang daldal ni Jeline. Hindi na nga niya maintindihan dahil hilong-hilo na siya. Kinabukasan, mas maaga pa ring nagising si Jeline. Sa katunayan, nakaligo na ito at nag-aayos na ng mukha. Ang lupit mo, ate. Natulog ka ba? Oo naman, kagigising ko lang din naman, pero naligo na agad ako. Mag-aayos pa kasi ako ito yung matagal. Gusto ko magkulot ng buhok. O sige na, kung mabilis ka naman mag-ayos, okay lang kahit mamaya ka pa maligo. Akala ko ba ayaw mo masyado mag-ayos? Di ba one of the boys ka? Hello, nasa bakasyon tayo. Para naman maganda magiging suot ko, di ba? Saka ako kasi yung tao na hindi naman talaga pala ayos. Pero kapag ako nag-ayos, ay talagang bongga. Katulad ngayon. Hindi niyo ako nakikita nag-aayos, pero dahil maganda tong lugar na pinasyalan natin, malamang dapat maganda rin ako. Para saan pa naman na kahit isang beses mag-ayos ako, no? Alam mo kung bakit hindi ako pala ayos? Alam ko, pansin mo naman na wala ako kahit pulbos o lip tint kapag lumalabas. Para hindi masana yung mga tao na may makeup ako, para kapag nakita nila, mag-iiba yung itsura ko. May iba kasi na palagi nakaayos, di ba? Tapos kapag may mga special occasion, naku, di common na lang yung mukha nila. Ganyan sa'yo, palagi ka nakaayos, kaya kapag mga ganitong galaan, hindi na nagbabago ang itsura mo. Natawa na lang ang dalaga. Wala rin namang saysay kung papatulan niya ang pinsan. Nang matapos na silang dalawa na makapag-ayos, lumabas sila at ang unang napansin nila ay si Nicole. Sinabihan siyang maganda at para daw siyang artista.
Binibiro pa nga siya ng isa nilang tiyuhin na nagtatrabaho sa isang kilalang istasyon na kung kakailanganin nila ng bagong artista, pwede raw siyang ipasok. Naku, para namang ano yan, tito? Hindi naman po ako marunong umarte. Saka mahiyain po ako, no? Ako, marunong akong umarte eh. Naalala ko pa kapag may play kami nung nag-aaral ako, palagi akong bida. Dapat nga mag-audition ako sa PBB, kaso hindi ko tinuloy. Isa yan sa mga hilig ko eh, mga acting-acting. True, Insan. Halata nga na gusto mo yung mga ganyan. Hindi ka pa nga artista pero main character ka na. Paano pa kung naging artista ka na, di ba? Sinabi mo pa. Nang matapos na ang lahat, saka na sila naggala. Sa mga sandali na nasa galaan sila, panay pa rin ang pagbibida ni Jeline ng kanyang sarili. Kapag may ibang nagsasalita, kahit na hindi siya kinakausap, ikinukwento niya pa rin ang tungkol sa kanya. Hanggang sa halos minu-minuto na lang naririnig ang boses niya. Nilalapitan ng mga kamag-anak at kapag ibinida ang kanilang mga anak, bigla namang kontra ni Jeline para mas makilala pa siya lalo. Napapailing na lang sina Franco at Nicole. Huling araw bago sila umuwi, sinulit na nila ang pagkuha ng litrato sa labas. May isang kamag-anak sila na bumati kay Nicole dahil ang galing niya raw kumuha ng magandang pwesto para sa mga litrato niya. Nang marinig ito ni Jeline, hindi siya nagpatalo. Parehas kami, tita. Gusto niyo po bang turuan ko kayo? Ako kasi kapag aalis ako or may pupuntahan na lugar, nagtitingin ako sa Pinterest kung anong post gagawin ko. Kunwari po, dito tayo sa simbahan, hahanap ako ng tulad nito. Tapos kung anong post ko, or kung nasa museum pa tayo, kung paano namang angle ko. Ganun lang po yun, tita. Si Nicole po kasi, mga simpleng post lang po ang ginagawa niya. Pero yung ako po, meron pang mga pang photoshoot. Yung mga ganun po talaga. O ito po, tingnan nyo. Kuha ko to kanina doon sa gilid ng simbahan, ha? O ayan, ang ganda po, di ba? O, ganyan po ako. Kasi po ayoko ng normal na post lang po tatayo dyan sa gilid or parang stolen kunwari. Or nakaupo tapos nakasmile. Naku, ang dami pong pwedeng gawing reference sa Pinterest, tita. Halika po, turuan ko kayo para may pang profile pic kayo. Sa kanya na napunta ang atensyon ng kanilang tiyahin. Hinila niya ito papunta sa kung saan man niya nais ipasikat ang mga nalalaman niya. Dahil wala rin namang plano na makipagpaligsahan ng dalawa, umupo na lang sila at nakipag-usap sa iba pa nilang mga pinsan. May mga mas bata pa kasi silang pinsan, lalo na sa tiyuhin nilang nag-asawa ulit. Kumusta naman ang pag-aaral mo? Grade 11 ka na, di ba? Grade 12. Uy, ayos yan na. Lapit ka na sa college life. Nagtanong ang pinsan nila kung mahirap ba ang buhay kapag nag-aral na sila ng kolehiyo. Oo naman. Ay, depende sa course na kukunin mo. Pero lahat naman din mahirap, kaya nga dapat mag-aral ka ng mabuti. Minsan pa niyan wala ka na talaga magiging tulog dahil sa dami mong ginagawa. Pero kapit lang, lalo na yata ngayon daming suicidal na college student. Ay oo, may nabasa na naman nga akong ganyang balita eh. Kawawa yung bata. Parang ano ata yun? Sa research niya. Tapos yung prof niya, hindi yata siya binigyan ng chance para sa revision. Sa ayaw nung bata na ma-disappoint yung parents niya, ayun, nagpakamatay na lang daw. Grabe, kawawa. Pero sa totoo lang mahirap at masakit talaga sa damdamin yung maibabagsak ang isang subject. Kasi sa totoo lang sa college, kahit minor subject yan, pwede ka ibagsak. May mga nawawalan yata ng scholarship minsan kapag mababa ang grades, no? Yung ibang student na nadidepress, sila yung mga may mine-maintain na grades. Tapos yung ibang parents din kasi todo ang expectation sa mga bata. Habang nagsasalita si Franco, dumating naman si Jeline at umupo sa tabi niya. Basta kung sakali man na mahirapan kayo, ganun, o may problema kayo, hingi kayo ng advice sa amin, ha? Pansin ko ang suicidal rate mas mataas sa mga kabataan. Iba na rin kasi ang panahon ngayon eh. Ano naman yung pinag-uusapan nyo? Bakit sobrang seryoso naman yan? Sinong depress? Hindi, wala. Nag-uusap lang kami tungkol sa pag-aaral nila. Tapos hindi ko alam kung paano kami napunta sa suicidal na to.
Sus! Yung mga nagpapakamatay naman na yan, mga humahanap lang ng simpatsya eh. Huy, hindi ah. Alam mo, iba-iba kasi ang nararamdaman ng mga tao, no? Kaya dapat intindihin din sila. Malay mo yung normal lang para sa'yo, malaking epekto na pala yun sa kanila. Iba na pala yung pakiramdam nila sa ganun. Ako nga eh, kahit na anong hirap na pinagdadaanan ko sa buhay, hindi ko naman naisipang magpakamatay ano. Ako kasi yung klase ng tao na palaging mabuti lang ang iniisip. Kasi yung mga depression na yan, o suicidal thought na mga gawa lang yan ang isip ng tao, no? Ako, kapag nalulungkot ako o kaya may problema ako, umiisip ako ng paraan kung paano ako magiging masaya talaga. Gagala ako. O kaya makikipagkita sa mga tropa ko. Mga tropa ko, mga lalaki, mga makukulit na talagang napapatawa ako. Kaya ayun, uuwi ako na hindi na malungkot. Di goods kung hindi mo yung nararamdaman, te. Pero hindi naman ibig sabihin na porket hindi mo yung nararanasan hindi na pwedeng maranasan ng iba. Kaya hindi pwedeng yung iyo lang ang papakinggan. Ay, ewan ko. Basta ako, ganun ako. Hindi ako naniniwala sa mga depression na yan. Maglalabas din naman kasi kayo or makihalubilo sa ibang tao. Ako nga may kakilala na masayahing tao pero may depression pala. So di talaga siya sa kung ano lang ang nakikita. Mas lalo naman ako. May mga kilala rin ako na ganyan ha. Pero ako, nagbibigay ako ng magandang advice sa kanila para mas ma-realize nila na mali yung iniisip nila. Ako mismo nagbibigay ng mga ginagawa ko para gagayahin nila ako. Para kapag ginaya nila ako, di hindi na sila madidepress. Te, sa mga sinasabi mo ngayon, ako nadidepress? Pati ba naman sa usapang mental health, isisingit mo pa rin ang sarili mo? Bakit hindi? Sa totoo naman ang sinasabi ko. Kaninang wala ka rito, maayos kami nag-uusap-usap. Sana hindi ka na lang lumapit sa amin, di ba? Lahat na lang gusto mong ibida sa sarili mo. Baka mamaya kapag may nadapa dyan, sabihin mo, ako nga dati nadapa naman ako tapos ganito, ganyan, tapos ako kasi yung tao na ganito. Kung ikaw hindi ka nananawat kami sawang-sawa na sa'yo. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko na makapagsalita talaga Sa totoo lang ha, ang pangit mo ka banding. Gusto mo ikaw palagi ang bida. Pwede ba kahit minsan ha? Minsan lang ha? Kapag may nagkwento naman ang buhay o experience niya, baka naman pwedeng hayaan mo siya maging bida. Hindi yung ano ka pa, magiging atribida ka na kaysa ikaw ganito at mas lamang kaysa sa kwento niya. Hanggang sa ikaw na magkukwento. Papakinggan ka naman sana kung may kwento ka Pero wag mo namang agawan ng spotlight yung iba. Baka lang naman, di ba? Nung sumakay tayo sa kalesa, bidang-bida mo na naman na ilang beses ka na nakasakay? Na para bang ikaw lang talaga nag-iisang tao na nakasakay na sa kalesa? Meron pang isa, yung sa empanada. Pala desisyon ka rin sa amin na kesyo yung kasi ang binibili mo. Awa na lang. Bawal na pala ngayon mag-share ng experience ha. Hindi ba pwede na masaya lang ako? Na naranasan ko naman na talaga yon? Para naman may mapagkwentuhan? Kung kilala mo talaga ako, alam mong ako yung klase ng tao na gusto palagi lang masaya ang usapan. Kaya nga ako nagkukwento para naman umingay-ingay tayo. Hindi ko naman alam na minamasama mo pala yun. Ako pa nagmamasama dun? Nung nag-sandboarding tayo, may kinikwento ko tungkol sa paano ko nasubsob nun. Tapos bigla mong papasukan ng pamatay mong linya na ako nga ano naman kung ikaw rin may karanasan? Sana man lang hinintay mo ko matapos magsalita, di ba? Sana naman hinayaan mo kung ibida rin yung nangyari sa akin. Kaso bigla mong babanatan nung sayo na kesyo ikaw kaya mo yon, na hindi ka natakot, na masaya ka, na natuwa ka. Di sa'yo na napuntang kwento, di ba? Kapag ako naman ulit ang babawi sa kwento ko kung ano-ano na naman ibibida mo. Ewan ko, kulang ka ba sa atensyon, te? Sana lumaki ang butas ng ilong mo para mas makuha mo ang atensyon ng ibang tao. Tarantado ka pala Anong pinapalabas mo? Nabida-bida ako, ha? O bakit, hindi ba? Ano ba kayo? Tumigil na nga kayo dyan. Bakit kailangan nyo pang mag-away? Sana pag-usapan na lang yan kapag tayo-tayo lang, hindi yung pati dito sa labas. May ibang taong nakakarinig Dapat kasi ang bading na yan ang pagsabihan. Ginagawa ba naman akong bida-bida? O sige, mukhang ikaw ang gusto maging reyna O di sige, ikaw na lang palagi ang pakikinggan namin. Mas marami ka naman yatang alam na ikwento, di ba? Magaling ka naman. Aba sige, yan ang gusto ko. Ako kasi yung klase ng tao na gustong palaging pinakikinggan. Ang rare ko kasi, kaya dapat mamangha kayo sa kwento ko. Nagpang-abot ang magpinsan. Mabuti na lamang at may isang tiyuhin nila na umawat sa kanilang dalawa.
Dahil sa gulo na nagawa nila, nakuha rin nila ang atensyon ng ilan pa sa mga kamag-anak nila. Nang makabalik na sila sa kanilang bahay, kinausap silang dalawa at pilit na pinagbabati. Hindi ako makikipag-ayo sa bading na yan, no? Aba, mas lalo naman ako hindi makikipag-ayos sa bida-bida, no? Galing niya naman. Ano, porket mas matanda siya, dapat siya nang tama? Magpinsan lang naman kami, no? Walang problema sa akin kung hindi kami mag-uusap. Ako pa magiging masayang tao sa buong mundo dahil wala na akong maririnig na ako nga ano eh. Mas lalo naman ako. Wala na akong makakausap na may lihim palang inggit sa akin. Mahirap pa naman kalaban ng inggit dahil hindi na nagagamot yun eh. Makulit talaga ang dalawa at kahit na sino pa ang kumausap sa kanila, hindi sila nagbabati. Hanggang sa hinayaan na lang sila dahil matatanda naman na sila. Malalaman din nila kung anong mali pagdating ng araw. Umuwi sila ng may bit-bit na sama ng loob sa isa't isa. Sa paglipas ng mga araw, talagang hindi na nagbati ang dalawa. Kahit na nagkakasalubong sila, hindi sila nagkikibuan. Isang araw, walang pasok si Nicole kaya kasama niya si Franco. Lumabas sila dahil nagpapasama si Franco na bumili ng regalo. Ano ba sa tingin mo mas maganda? Iniisip ko kung wallet ba o bag na lang. Kung ako lang, ay, ano ba yan? Nahawa na ako kay Ate Jeline. Basta para sa akin, bag na lang siguro para kahit paano magagamit ni Tito. Paano kung dalawa na lang kaya? Para kapag nagbigay ka ng pera sa kanya, may lagayan siya. Wala pa akong sahod, bakla. Bag na lang siguro. May bago naman siyang wallet eh. Yung bigay sa kanya ni tita. Oo nga pala, ano nang nangyari doon sa pinsan mo? Akala mo naman hindi niya pinsan, no? Wala naman nagbago, ganun pa rin naman. Nag-uusap naman kami, kasi kayong dalawa lang naman na magkaaway, di ba? So, atribida pa rin si Gaga? Anong bago? Kahapon nga may mga kabataan na nangolekta ng basura namin. May binabayaran kasi kaming mga bata na kukuha ng basura namin pag darating yung truck ng basura. Tapos nakatambay kami sa labas ni Ate Jeline. Tapos ayun na nga, nagkwento na ulit siya tungkol sa nung bata pa siya. Kasi ganito yun, nag-abot ako ng 10 pesos dun sa bata kasi isang sako ng basura nga yung bit-bit niya. Ngayon si ate, sabi niya dapat daw mga 3 o 5 lang ang ibigay ko, malaki na raw yung 10. Noon daw bata siya, pahirapan pa makahanap ng 10 piso. Nagbebenta nga raw siya namang ganoon, yung naglalako-lako. We, may ganong kwento? Hindi ko alam yun ah. Ay, oo nga pala, one of the boys kuno siya. Iyon na nga, kasama niya raw yung mga tropa niyang lalaki. Sina Newell nga raw. Ang naaalala ko hindi naman sila magkaibigan nung mga bata pa tayo. Naging magkaibigan lang naman sila nung naging boyfriend niya yung tropa ni Newell. Ewan ko, ang dami niya ring kwento na hindi ko maintindihan eh. Basta panay lang ako tango sa kanya. Ayan, siya na naman ang topic natin. Nakagat na ata ano ng dila niya. Tara na, pili ka na ng bag. Nagugutom na ako. Naiipit sa pagitan ng dalawa niyang pinsan si Nicole. Kapag si Jeline ang kasama niya, hindi naman niya sasamahan si Franco. At kapag si Franco naman ang kasama niya, ganun din, hindi siya sasama kay Jeline. Hindi katulad noon na pwedeng sila-sila ang magkakasama. Dahil parehas na mataas ang pride nila, hinahayaan na lang ng dalaga. Ilang araw pa ang lumipas, muli na namang nakapag-usap sina Jeline at Nicole. Tutok na lang natin tong electric fan. Grabe, sobrang init! Hindi ko kinakaya tong ganito. Ang taas kasi ng kuryente namin kaya hindi ko mabuksan ng aircon. Tamang ligo na lang talaga, no? Halos 2 o 3 beses na nga ako naliligo. Lalo naman ako, mga 4 o 5 beses. Grabe ka naman maligo, te. Hindi kaya maubos ang damit mo? Kung halos araw-araw ka naglalaba, hindi kaya tumaas ang bill ng kuryente? Kung parehas lang naman din ang konsumo, bakit kaya hindi ka nalang mag-aircon? Marami naman akong damit. As in, sobrang dami. Kaya kahit na 10 beses pa ako maligo, hindi yun basta nauubos. Saka ganun talaga ako. Dahil sobrang linis ko sa sarili ko eh. Konting pawis lang, naku, nanlalagkit talaga ako. Tapos hindi na ako mapakali, kaya kailangan ko na maligo. Alam mo yun,
May iba kasing tao na kahit ang lagkit na ng katawan nila, wala silang pakialam. Buti hindi ka naman nagkakasakit. Bakit nung nasa Ilocos tayo, isang beses ka lang naligo, tapos nung kinabukasan, half bath ka lang, kasi yung buhok mo inayos mo? Syempre, iba naman kasi yun. Madalas tayong nasa labas nun. Alangan naman babalik ako para maligo. Sino naman kasama kong uwi, di ba? Sa bagay, tama ka naman, te. Teka, ano nangyari sa'yo? Bakit parang may nagbabago sa ilong mo? Hindi ko alam. Kahapon pa namamagato eh. Siguro kinagat ng ipis. Parang lumalaki yung butas ng ilong mo. O baka dahil na magalang. Nagpa-check up ka na ba? Hindi pa. Wala naman. Hindi naman din masakit. Kapag gumaling na siguro to, babalik din sa dati. Hayaan mo yan. Hindi naman din masagwa tignan eh. Huwag mo nilang batiin. Baka kung ano pa mangyari. Huwag ka kasing palabati ng mga nakikita mo. Masama kaya yun. Matapos yung sabihin ni Jeline, nagpaalam na rin siya sa kanyang pinsan para umuwi. Ilang linggo ang nakalipas, naging kapansin-pansin na tila ba may nagbago sa ilong ni Jeline. Lumaki ang butas kaya naging tampulan siya ng tukso dahil mukha na raw siyang unggoy. Dahilan para mas lalo siyang magalit sa mga nang-aasar sa kanya. Isang araw, umalis silang magpipinsan dahil binyag ng kanilang pamangkin at 3 silang ninong at ninang. Doon na lang ulit nagkita sina Jeline at Franco. Kailangan din nilang umupo na magkatabi, pero dahil naroon si Nicole, siya na lang ang pumagitna sa dalawa. Napansin na rin naman ni Franco ang nangyari sa kanyang pinsan, pero hindi niya ito tinanong. Ang ganda ng cake, no? Si Ate Camille daw ang nag-bake at design niyan eh. Ang galing niya talaga. Nung pa talaga hilig na niya yung ganyan. Dapat mag-business na rin siya ng ganyan. Sayang ang talent kung hindi ipapakita sa iba. Kaya ko rin yung ganyan eh. Mas maganda pa nga yung design na gawa ko dyan. Naalala ko ng birthday ng anak ng tropa ko. Wala akong maibigay na regalo kasi hindi pa dumarating yung order ko eh. Kaya ang ginawa ko, nag-bake na lang ako ng cake. Sakto yung cake ng anak niya, yung sa red ribbon lang. Kaya talagang ang saya nila nung nakita nila yung gawa ko. Paano? Ang ganda talaga. Simple lang yon pero agaw pansin eh. Dami nga nagtanong sa akin kung may business daw ba ako. Sabi ko na lang na biglaan lang yon, saka hobbies ko lang talaga. Ayan na naman yung bida ngayon. Birthday na naman niya. Kaya lumalaki ang butas ng ilong eh. Paano puro ba naman kasi kayabangan? May sinasabi ka ba, Franco? Ako? Ha? Nagsasalita ba ako? Hirap niyan, may naririnig kang hindi naman namin naririnig. Tama na yan, baka dito pa kayo magtalong dalawa. Awa na lang hindi ko kayo maaawat. Birthday at binyag tong pinuntahan natin, baka gumawa kayo ng gulo, nakakahiya na sa kanila. Nanahimik ang dalawa matapos itong sabihin ng dalaga. Pero ramdam pa rin ang tensyon. Habang nagpapatuloy ang programa, patuloy din ang pagbabahagi ni Jeline ng kwento. May mga puna siyang nakikita sa paligid. Ang pangit magsalita ng host? Kung ako yan, mas energetic ako magsasalita. Yung may buhay ha, lalo na pambatang party to. Siguro pipitsuging host lang yung nakuha nila. Sana nagtanong na lang muna sila sa akin para akong naghanap ng host. May mga tropa ako magagaling mag-host eh. Okay naman ate, hindi naman niya kailangan maging super energetic eh. Tingnan mo, nakukuha naman niya yung atensyon ng mga bata. Okay na yun. Ewan ko, basta para sa akin hindi siya pasado. Ayoko ng ganyan. Alam mo, magaling ako mag-judge ng mga ganyan eh. Kasi madalas ako magpunta sa mga birthday ng mga anak ng tropa ko. O kaya sa mga event-event, ganun. Tapos may tropa ako na host ng Miss Gay. Ayun. Magaling talaga yun. Kasi, ayan na nakikita ko, walang buhay. Ang boring. Walang nagbigay ng tugon kay Jeline dahil wala naman siyang ibang ginawa kundi ang makipagpaliksahan. Hanggang sa magbubukas na ng regalo ang bata kung saan ang unang nakuha ay galing kay Franco. Ayan, para may magamit si baby. Para maging kasing talino siya ng kanyang ninong. Ano yan? Parang pinipindot tapos may tutunog? Parang ganun pero may pen.
Kunwari yung pen itatapat niya sa apple tapos yung pen ang magsasalita ng apple. Then parang pati color din sasabihin ganun. Basta napanood ko lang sa TikTok. Hindi ko naman sinubukan pero maganda yan. Lalo na kapag natuturuan na siya. Para mas madaling matuto. Wow, taray naman. Samantalang sa akin ang regalo ko damit. Bongga ka naman masyado. 1-year-old pa lang yun, uy. Gusto mo na agad maging top student? Okay, mas maganda yung sa akin ha. Personalized storybook na may pangalan niya. Sa akin na lang muna ang buksan mo. Ayun, yun nasa ibaba. Yan. Maganda yan. Mas maganda yan kahit kanino. Dahil yan para talaga kay baby. Kapag marunong na siya magbasa, pwede na yan. Tapos may isa pa dyan na pang coloring book niya. Tapos mga pictures niya. Oh, basta maganda yan. Oh, di ba? Ako kasi kapag nagbibigay ng regalo, gusto ko yung talagang naiiba sa lahat. Yung may effort ba? Ayoko yung basta lang nakita ko sa TikTok, tapos bibilhin ko. Dapat palaging pinag-iisipan para mas maganda. Hindi naman siguro to competition, no? Kasi regalo lang naman yan. Parehong magagamit ng bata. So wag ka na maging bida ngayon. Hindi mo birthday, te. Ay, hindi ako nakikipagkumpetensya sa kahit na sino, sorry. Nagsasabi lang ako ng totoo, kaya kung tingin mo na natamaan ka sa sinabi ko, kasalanan mo na yun. Kaya wag mong isisi sa akin kung may insecurities ka. Ay wow, ako pa pala ngayon? Parang may pinapahiwatig ka kanina pa. Kung may problema ka sa akin, halika. Doon tayo para pag-usapan. Huwag kang gumawa ng eksena rito. Kaya nagkakaganyan ng ilong mo lalong lumalaki ang butas dahil ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Pati ba naman sa birthday ng bata, kailangan mo pang umeksena, ha? Ano ba? Tumigil na kayo. Umuwi na lang tayo kaysa ganyan kayo. Sinabihan ko na kayo kanina eh. Pwede naman sa ibang lugar na lang kayo mag-away. Huwag naman dito. Basta, hindi ako may kasalanan. Wala akong ginagawang masama, no? Ewan ko na lang dyan sa isa. Sa bading, itanong nyo sa kanya kung ano ang problema niya. Ewan ko na lang din dyan sa may malaking butas ng ilong. Dahil sa sinabi ni Franco, nagkaroon na naman ng kaguluhan. Mas lalong nakakahiya yun dahil may ibang mga bisita pa. Para matigil na sila, hinila na lang ni Nicole si Jeline para umuwi na. Siya ang nahihiya sa ginagawa ng mga kasama niya. Humingi na lang din siya ng tawad sa pinsan nila. Halos ayaw na nga rin niyang kausapin ang dalawa kung hindi sila titigil sa ginagawa nilang gulo. Pero, nang dumating ang isang araw na may napapansin si Nicole kay Jeline, mas nakaramdam siya ng awa para rito. Nagpasama sa kanya ang pinsan niya na magpunta sa ospital para ipatingin ang kanyang ilong. Baka naman kasi may kinutkot ka sa ilong mo, te. Di ba minsan kapag sinisipon ka, sinasalpakan mo ng tissue yung ilong mo? Baka kaya lumaki ang butas niya. Okay naman kung lalaki ng ganito, di ba? Mukha naman akong gorilla. Hindi naman nakakalaki ng ilong yun eh. Nagparitoke ka ba? Wala no. Natural nga itong mukha ko. Hindi nga ako nag-skincare. Tapos paghihinalaan pa ako nagparitoke. Saka mahal nun no. Eh bakit kasi ganyan yan? Ang weird naman. Okay naman yan nung nakaraan tapos ngayon parang kita na yung utak mo. Paano yan? Lagi ka na lang naka-face mask. Okay naman ba ang paghinga mo? O baka sobra na ang hinihinga mo kasi malaki na yung pasukan ng hangin? Ikaw, akala mo naman nakikipagbiruan ako sa'yo. Hindi nakakatuwa ha. Problemado na nga ako eh. Ang pangit ko na oh. Pangit na ba ako? Kapag naka-face mask ka, te, okay naman ang mukha mo. Basta mag-face mask ka lang palagi para at least nakatago, di ba? Naiyak na lang si Jeline matapos itong sabihin sa kanya ng pinsan. Nawala na siya ng kumpiyansa sa sarili. Nahihiya na rin siyang makihalubilo sa iba. Dahil kapag may nakakakita sa kanya, pinagtatawanan siya o kaya ay nilalait siya. Hanggang sa kanyang trabaho, ganon ang nangyayari. Wala naman siyang ibang mapagsasabihan kundi ang kanyang pinsan. Ang ilan kasi sa mga kaibigan niya ay nilayuan na siya dahil sa kahihiyan. May iilan pa naman, pero ginagawa lang siyang katatawanan ng mga ito. Hanggang sa nagpasya siyang umalis na lang sa kanyang trabaho, lalo pat humaharap siya sa mga customer. Isang hapon, nagpunta si Jeline sa bahay ng kanyang pinsan, kung saan doon niya iniyak ang sama ng loob na nararamdaman niya.
Bakit naman ganito na, Insan? Nakakaya na ako sobra, oh. Ayoko na nito. Maayos pa kaya to kapag nagparito kaya ako. Di ko alam, ate. Saka, ano yan? Bakit parang may butlig-butlig naman yung ilong mo? Kakaiba naman na yung itsura mo. Hindi ko alam. Hindi ko na nga alam kung ano nangyayari sa akin eh. Feeling ko na de-depress na ako. Ang gulo-gulo na utak ko. Sobra. Oh, akala ko ba hindi ka naniniwala dyan? Tapos ngayon bigla ka makakaramdam niyan? Anong ginagawa mo rito? Bakit nandito ka? Mas nauna ako nagpunta rito, no? Kagabi pa ako nandito. Nagpunta lang ako sa CR. Ayan, iiyak-iyak ka ngayon. Deserve mo yung bakla ka. Hindi ko kailangan opinion mo. Si Nicole ang pinuntahan ko at hindi ikaw, ano? Pwes, andito naman na ako. Ano pa magagawa mo? Maririnig ko pa rin naman yung hinanaing mo sa nangyayari sa ilong mo. Ano ka ba naman, Franco? Problemado na nga yung tao. Nabubuli na nga siya eh. Hindi mo ba naririnig na pati dyan sa labas tinatawag na siyang gorilla? Kawawa naman si Ate Jeline. Ay, dagdag sa ano niya yan, sa pabida niya. May masasabi na ulit siya sa iba na ako nga biglang nag-transform na gorilla eh. Panis kayo sa akin. Di ba mas maganda yon? At least ay ang ganyan sa kanya, siya lang talaga nakaranas. Kaya mamamangha talaga sa kanya mga tao. Ayaw mo ba niyan, Jeline? Hindi mo na kailangan magpapansin sa mga tao. Hindi mo na kailangan umeksena kapag may nagkukwento. Kasi ngayon, kahit wala kang sabihin, ikaw na lang ang laman na kwentuhan. Ikaw na palagi ang topic. Ay, winner! Ginusto ko ba to? Ha? Ang dami nang aasar sa akin eh. Pinagtatawanan na ako ng lahat ng taong nakikita ko. Wala ka sa akin ha. Bata pa lang ako, inaasar na ako ng mga tao. Tapos sinasabihan nila akong bakla. Well, bakla naman talaga ako. Pero hindi yung baklang bakla. Pero wala lang sa akin yon. Hindi mo ako gayahin, hindi nagpapa-apekto sa mga tao. Dapat gayahin mo ako. Hindi ka nakakatuwa ah. Hindi mo alam na nararamdaman ko. Alam ko yan. Kasi ako naman umiyak dati kasi nga inasar ako ng mga tao. Tapos nawalan ako ng kaibigan. Pwede ba kung hindi naman tungkol sa'yo? Huwag mong ibida ang sarili mo. Ako may problema eh. Tapos gusto mo ikaw pa ang pakikinggan. Wala ka rin namang may tutulong sa akin eh. Umalis ka lang halang. Hindi rin naman ako hihingi ng tulong sa'yo. Yan, ganyan mismo yon. Kuwang-kuwa mo, akla. Ganyan yung nararamdaman namin sa tuwing magkukwento kami tapos aagawan mo kami ng spotlight. Yung problemado na nga kami pero yung gusto mo problema mong ibibida. Yung may masaya kaming experience pero yung sa yung pag-uusapan. Ngayon, alam mo na ang pakiramdam, ha? Panay ka kasi pabida eh. Ngayon na ikaw na naging bida, hindi mo naman na kinakaya. Iba naman kasi yan oh. Ito sa akin para akong isinumpa na hindi ko maintindihan eh. Ang pangit ko kaya. Kahit sa sarili ko hindi ko na tinitignan sa salamin eh. Naiingis ako makita mo ka ako. Ayoko lang ganito. Nicole, tulungan mo ako. Wala naman ako maitutulong sa'yo, te. Kung ikaw nga hindi mo alam kung anong nangyayari sa'yo eh. Ako pa kaya malalaman ko? Ano ba kasing mga ginawa mo? Baka naman talagang isinumpa ka. May inaway ka ba? O ano ba? Isipin mo. Baka yan si Franco. Siya lang naman na may sama ng loob sa akin eh. Siya lang yung galit na galit sa akin eh. Ay wow, ako pa ngayon? Hoy, inaano kita, te. Wala akong kasalanan sa'yo, ha. Baka kaya ka nagkakaganyan dahil sa kagagahan mo. Aba, hindi lang ako naiinis sa'yo, no? Bakit hindi mo tanungin yung mga plastic mo kaibigan, ha? At tribida rin naman ang tawag nila sa'yo dahil wala kang ibang ginawa kundi ang ibida ang sarili mo. Hanggang ngayon ba naman hindi mo pa rin alam kung anong ugali mo? Wala na akong pakialam kung masasaktan ka sa sinasabi ko. Basta ako magsasabi lang ako ng totoo. Hindi maganda yung ugali mong kapag may binibida ang isang tao, makikibida ka rin. Kasalanan ko ba na gusto ko rin na mag-share ng experience ko? Eh, sa parehas kami naman pinagdaanan eh. Siyempre nang binahagi niya yung kanya, eh baka gusto rin nilang marinig yun sa akin. Total pinag-uusapan naman na rin naman yun, di ba? Hindi, te. Ang tinutukoy kasi ni Franco, yung kakaiba sa ginagawa mong yun.
O sige, halimbawa na lang natin nung sinabi ni tita na magaling ako mag-post sa picture. Tapos bigla kang sumingit at sabi mo mas magaling ka. Para namang pinaparamdam mo sa akin na yung tuwa ni tita, hindi yun para sa akin dahil para sa'yo dapat. Tapos minsan hindi ka naman tinatanong, bigla kang sasabat. Kunwari nagiinuman tayo, biglang sasabihin ng kasama natin na nakabili siya ng bago niyang pabango na ganito ang brand, tapos nagustuhan niya. Bigla kang sisingit na bumili ka rin ng brand na yun, tapos nagustuhan mo rin, pero may dagdag na yabang pa yun. Sasabihin mo na bago sumikat yung brand na yun, gamit mo na. Tapos nakakausap mo kuno yung may-ari nun. Nito pa, naaalala mo nung last na inuman natin? Sinabi ko yung sa manliligaw ko tapos ikaw may ibinida ka rin na manliligaw. Te, sa totoo lang nakakapikon yun. Kasi ako, mahaba ang pasensya ko. Pero pag ganun na, naiinis na ako. Kasi paano kung may gusto kong idugtong sa kwento ko? Kaso hindi ko na magawa kasi nga, nagsalita ka na. Tapos kapag babawiin ko naman yung kwento ko, hindi ko na rin magagawa. Kasi nga ako na yung nahihiya na baka maagawang kita ng spotlight, di ba? Sa totoo lang, ang bastos. Oh, si Nicole na nagsabi niyan ha. Nilabas niya ng sama ng loob sa'yo. Hindi lang kami. Paano pa yung ibang mga kakilala at nakakausap mo ha? Baka imbis na kaibiganin ka nila, magiging kaaway mo na. Kasi sino ba naman magkakagusto sa ugali na ganyan? Tapos masyado ka pang pick me. Okay naman sana kung ikaw mismo yung nagsimula magkwento eh. Kasi makikinig naman kami sa'yo. Pero kasi kapag kami naman yung nagkukwento, baka naman pwedeng hayaan mo kaming magbida-bida sa sarili naming kwento, di ba? Yun ang gusto naming ipaintindi sa'yo. Ano namang kinalaman niyan sa nangyayari sa akin? Nagsabi ka na baka may sumumpa sa'yo, di ba? O baka yan yung dahilan? Malay natin, di ba? Baka pinarurusahan ka na. Lumalabas na sa ilong mo yung mga salitang iniyayabang mo sa iba. Tapos, para mas mabigyan ka ng sariling kwento na pag-uusapan ng iba. Malay natin ewan ko rin. Hindi rin naman ako manghuhula para mahulaan ko kung ano ba sakit mo. Kung gusto mo, punta tayong Quiapo. Hindi pa rin maunawaan ng dalaga ang ibig sabihin ng kanyang mga pinsan. Dahil malayo naman ang pinagdaraanan niya sa mga kwentong sinasabi niya kapag nag-uusap-usap sila. Ilang linggo lang ang nakalipas, mas lalong nabaon sa lungkot at kahihiyan si Jeline. Kahit sa pamilya niya, ayaw na niyang makipag-usap. Ang dalaga na dati ay maraming ibinibida ay nawalan na ng gana makipag-usap kahit kanino. Wala na rin siyang mga kaibigan, pero ang dalawa niyang pinsan ay nagkaroon ng pag-aalala sa kanya, kahit pa man magkaaway sila ni Franco. Minsan pa, bumisita sina Nicole at Franco sa kanilang pinsan. Noong una, ayaw pa silang harapin, pero mapilit sila kaya pinapasok sila sa loob ng kwarto. Awang-awa sila sa nakikita nila kay Jeline. Bumagsak na ang katawan nito. Numipis ang buhok dahil sa stress. Pati ang ilalim ng mga mata niya ay nangingitim na. Hindi na kasi ito makatulog, kaiisip sa nangyayari sa kanya. Bakla, ano ka na dyan? Huy, mukha kang panda na gorilla. Franco, para naman tong ano. Alam mo na nga na may problema yung tao, dadagdagan mo pa talaga, no? Tingin mo ba makakatulog pa ako? Hindi ko na nga alam kung aayos na ba itong mukha ko eh. Ayoko na nga mabuhay. Ang pangit ko na kaya, kakainis. Huwag kang ganyan, ate. Naghanap na kami ng paraan. Pwede natin yung ipatingin sa albularyo. Nagtanong-tanong kami sa ganyan. Meron kaming nakita na dati siyang beauty queen. Kaso isang araw daw, bigla na lang nag-iba yung itsura niya. Nakita namin yung old pictures niya. Ang ganda niya talaga. Tapos nakita rin namin yung nangyari sa kanya after siyang makulam ata o masumpa. Parang ang nangyari sa mukha niya, nagkaroon naman siya ng bukol sa pisngi tapos kulukulubot na. Ngayon medyo nagiging okay na siya pero hindi pa siya bumabalik sa dati niyang itsura. Naluka nga kami kasi meron palang ganun. Ibig sabihin, totoo na pwedeng may nagalit sa akin kaya pinakulam ako o isinumpa ako. Kaya para ba ito maayos? Anong gagawin ko? Sabi nung nakausap namin, nag-aalay raw siya palagi. Tapos may dasal na pinapagawa sa kanya yung albularyo tuwing Biyernes ng hapon. Baka ganun din na ipapagawa sa'yo, girl. Basta may mga sinabi siya kaso hindi namin maintindihan. Ikaw na lang ang kumausap para mas alam mo yung gagawin.
Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang magpipinsan. Pinuntahan nila ang albularyo. Katulad nga ng kanilang inaasahan, may sumpa raw si Jeline dahil sa iba't ibang mabibigat na enerhiya mula rin sa iba't ibang tao. Susubukan daw muna ng albularyo na linisin ang kanyang enerhiya para maalis ang galit sa kanya ng mga tao. Ilang beses silang pabalik-balik sa albularyo para malaman kung ano ang susunod nilang gagawin upang umayos na ulit ang itsura ni Jeline. Noong una, may mga kumokontra sa ginagawa nila, lalo na sa mga hindi naniniwala sa albularyo. Pero wala naman ang ibang malalapitan si Jeline. Kung hindi siya maniniwala, baka hindi na siya gumaling pa. Buwan na rin ang nakalipas. Hindi pa tuluyang bumabalik ang dating itsura ni Jeline, pero kahit na paano ay nabawasan ang paglaki ng kanyang ilong. Medyo okay na rin siya kahit na paano, no? Hindi na siya tulad nung nakaraan na kaya kaming singhutin ni Nicole. Sa susunod maganda yung, ako nga muntikan ko na masinghot sina Franco at Nicole. Sa susunod na inuman natin, ganyan na ibibida mo, ha? Ayos yun, ha? Hindi na kami papalag doon. Nakakainis ka! Loko ka ah. Ako nga. Sala ni ate, hindi pa naman tayo bati. Tinulungan lang kita, pero magkaaway pa rin tayo, no? Di pa kita pinapatawad, no? Huy, sorry na nga, di ba? Ako nga, hindi naman ako nagtatanim ng sama na loob. Mas lalo naman ako. Ewan ko sa inyong dalawa. Mamaya niyan mag-aaway na naman kayo niyan. Basta, masaya kami na nagiging maayos ka na. Baka next year maayos na yung ilong mo. Sana. Uy, pero seryoso ha. Salamat sa inyong dalawa. Kayo talaga yung hindi sumuko sa akin. Sorry sa mga kasalanan na gawa ko sa inyo at yung mga pabida ko. Tama nga si Franco. Bigla na rin akong naging bida sa sarili kong kwento. Hindi nga lang magandang kwento, pero at least may moral story. May moral compass na siya. Uy, hindi mo kaya. Moral compass. Oh, so bati na tayo? Sorry na. Love you mga insan ko. Salamat talaga sa inyo. Basta ako, mahal ko kayo. Nagtawanan na lang ang magpipinsan. At dahil sa naging pagbabago ng ugali ni Jeline, naging mas matatag pa ang kanilang samahan. At ang dating palaging nagbabangayan, naging magkakampi palalo. Kapag may nang-aasar kay Jeline, ipinagtatanggol siya ni Franco. Hindi pa nila alam kung kailan babalik sa dati ang porma ng ilong ni Jeline. Kaya kailangan pa ring ipagpatuloy ng dalaga ang pinapagawa sa kanya ng albularyo. Marami rin ang nagbago sa kanyang ugali. Base kasi sa kanyang obserbasyon, tama nga si Franco. Masyado niyang inisip na sa kanya lang dapat nakasentro ang atensyon ng lahat. Mas naging makabuluhan pa ang pakikipagkwentuhan at pagkilala niya sa iba dahil mas napapakinggan na niya ng maayos ang kanilang mga kwento. At may oras din na nagbabahagi na siya ng kanyang sasabihin nang hindi sinisingitan ang iba. Minsan, may mga taong hindi marunong makinig dahil ang nais lamang nila ay sila ang nasa gitna ng usapan. Ang bawat salita ng iba ay ginagawa nila ng paraan para maipasok ang sariling karanasan na para bang sila lang dapat ang hangaan. Ngunit ang totoo, imbis na humanga ang tao, lalo lamang silang naiinis at napapagod makisama. Ang pagbibida sa lahat ng oras ay nagiging dahilan para mawalan ng saysay ang kwento ng iba at para mawasak ang respeto na dati ipinagkaloob sa iyo. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay dapat ikaw ang bida. Kung minsan, ang pagiging tahimik, marunong makinig at nagbibigay puwang sa iba ang mas nakapagpapaangat sa isang tao. Huwag kalimutan na ang pakikipag-usap ay hindi paligsahan, kundi palitan ng karanasan. Ang pagbibida ng sobra ay maaaring magbigay ng maling impresyon na ikaw ay mayabang. At sa bandang huli, ikaw rin ang iiwasan ng mga taong sanay kakampi at kaibigan mo.
Tandaan na hindi mo naman kailangang palaging magbuhat ng bangko para palakpakan ng iba. Dahil baka sa ginagawa mo, ikaw lang ang gumagawa ng dahilan para maingayan sila sa'yo. Sa halip na paghanga ang matanggap, maging kapalit pa nito ay ang inis at galit. Ang pagiging atribida ay nagmumula minsan sa kagustuhan na may patunayan na ikaw ang mas magaling, mas mahusay, mas matibay. Ngunit kung tunay na magaling ka, hindi mo na kailangang ipagsigawan. Ang gawa mo mismo ang magsasalita para sa'yo. Ang tunay na bida ay hindi kailanman sumisigaw ng sarili niyang pangalan dahil kinikilala siya ng iba kahit wala siyang sinasabi. Kaya tandaan niyo mga apo na minsan ang ugaling ganito ay nakakainis dahil may mga tao talaga na gustong ibida ang anumang napagdaanan nila kahit na hindi naman sila tinatanong. Mas masaya pa rin ang kwentuhan kung walang lamangan. Kayo ba mga apo ay may kakilala na katulad ni Jeline? Na sa lahat ng bagay ay dapat ibida ang sarili. Ibahagi nyo naman ang inyong kwento at opinyon upang ito'y aking mabasa. Sana'y may natutunan kayo sa ating kwento ngayong araw. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Leonor Rivera, Jovi Abdel Fatah, Valerie Joy Nadal, Azenar Nuriv, Leia Tan, Pau Cox, Cherry Coralde, Lindy Hakusalem, ako si Ikang, Billy Arboleda, Saklap Hast, Margereth, ZL, Filipina Palsario, Abi Kokoro. Shout out din sa inyo, Shin Concepcion, Glory Lee Olivo, Richelle Agudo, Kimberly Pahadan at belated happy birthday sa anak niyang si Sev Austin Librea, Chloe Fritzy Kuaton, Nora Datumanong, Geraldine Diaz, Merly Amistad, It's Me Neri Domingo, Dailen, Irisabela Tuazon, Bobby Closa, Mengay, Madam, Nashti 28. Salamat sa pakikinig ninyo, Virginia Ani. Shout out kina Marley at Ate Kaday ng Dubai. Heli Borja, KKK. Shout out sa mga taga Lemon Square na sina Grace, Ren, Romalyn, Lloyd, TJ at Jericho. Kissy Summer Labordo, Mary Jenny Rilrea Batiduan, Marisa Villanueva, Rosemary Casonete, Arvid Shane Hoiberg Channel, Leia Reyes, Liza Lynn Tizon, Jen Arellano, Ellen Torres, Mergy Jade Aroza, Sherlyn Joseco. Shout out sa inyo, Jocelyn Balangkit at sa Loremas family ng Camarin Caloocan, Kalas Kalas, Joyce, Eda Francisco, Razel Kimpo, Maribel Felicilda, Mitzi and Jaisel, TJ Malaki, Nida Kiambao, Belen Baladhay, Gracia Balitaan, Noriel Pascual, Asodisen Serila, Ryzen Ryle, Jeline Sapra, Sydney Crosswind, Supladang Pasaway, Lovely Rose Roa at Princess Rain Roa Alawami, Kimpoy Feliciano, Hazel Fiesta, Marie the Lightworker, Gia Gigi, Francisco Neng, Jeremy Saranillo Francisco, Matt Sarol, Mel Santarita, Esteli Reyes at sa Reyes family ng Marikina City, AJ Chuan ng Subic Zambales, Vicky Abut, Roy Lacandalo, Josefina Fuelias, Febe Rañada, Mike James Tapak, Will Maleses,
Leonisa Cobo, Lurian Vitalicio, Jenny Suzuki, Raquel Hasegawa and to her husband Mitsuru Hasegawa, Maria Lee Nakagawa, Lynn Hasegawa, Elise Padilla, Lydia Lopez, Gemstone Claro, Lance MBB, Rosalina Bugayong, Ami Yong, Ami Bag, Ami Pakana, Angelina Ignacio, sa buong Team Manok ng Amsik Angeles City, Pampanga, Ray Galedo at sa Galedo family ng Kabuyaw, Laguna, Roslyn Mangilin, Cherry May Libiran, Robert Crimen, Razon Yao, Milrose Demate, Angel Cancelier, Jaime Constantino, Jennifer Makasinag, Alma Naong, Rachel Whitney, Pureza Tagiwalo, Gami Neil Francisco at sa kanyang asawa na si Dada Neil Francisco. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pagsubaybay at pakikinig, mga apo.